Ayan, gagawa naman ako ng spaghetti para almusal ng mga Jonakids. Almusal ng mga bata. Dinamihan ko na kasi mahiling sila sa ganito kasi talaga namang sinasarapan ko yung spaghetti. Kaya hindi siya nasasayang kahit marami siya. Lalagay ko siya sa rib pagka natatakam sila. Yan, kakain na naman sila niyan. Ayan, pagkatapos nga yan, ayan na nga yung ating mga gagawin dyan. So, ngayong umagang ito, Paskong Pasko, ay magkakalat tayo sa ating lamisa. Magkakalat tayo sa ating lamisa dahil pagluluto ako ng almusal namin ngayon. So, wala akong handa ngayong Paskong ito. So, ang gagawin ko lang ay magluluto lang ako ng spaghetti para pang-almusal namin ng aking mga Jonakids. So, ayan, gagawin ko ay yung spaghetti ay talagang walang gagawin ko yung sauce niya ay talagang spaghetti lahat na overload talaga na spaghetti. So, yun lagi kong ginagawa. So, na kapag kumain ka nito na mga ilang araw, hahanap-hanapin mo na naman talaga na kumain ng ganun. Kasi parang mananamnam mo talaga yung sarap, yung linamnam ng spaghetti yun. Nung nakaraan na Christmas party ng anak ko, so gumawa ako nito. So parang nabiting kami kasi bali 2 kilo lang naman yung niluto ko. So bali 3 sila. So pinaghati-hati ko yun na dalahin nila sa school. So nasarapan sila, kaya lang siyempre hindi naman nila na-enjoy yung pagkain nila, parang natikim lang nila. So pagkatapos ng Christmas party, hinanap nila yun. Sabi niya sa akin, nanapan nila ako kung may spaghetti pa raw. So kaya naisipan ko na gumawa ako ulit na mas pinasarap pa. Oh, 'di ba? Charot. Mas pinasarap talaga. So yan na nga. Habang gumagawa nga ako niyan, tamad pa nga akong bumangon niyan mga kamiga sa umagang ito, pero kinakailangan talagang bumangon tayo, kumilos kasi wala namang ibang kikilos. Tsaka kailangan paggising nila mayroon talaga silang makakain. So, bumangon na lang ako, nagluto ako ng spaghetti. Ayan. So, ayan. Ang ginagawa ko dyan, gumawa ko. So, bali nga, pinaghalo-halo ko dyan yung kasi gagawa ko ng cream sauce. Pinaghalo-halo ko dyan yung cream all-purpose cream, tsaka iba. Yun yung pinaglalagay ko yun sa ibabaw. Tsaka, hinahaluan ko ng cheese. So, parang ang labas nun parang cream cheese. Para yun ang pinaka-cream niya doon. Dahil nga Pasko ngayon ay bumabagyo dito, ang lakas ng ulan. So parang hindi mo ramdam yung Pasko. Kasi dati nung isang taon, pag Pasko, ang dami nang nag-uulig-ulig dito ng mga bata, namamasko. Pero ngayon, wala masyadong namamasko. Iilan lang. Ayun nga, dahil nga, yung isa, yung anak ni ate, yung nasa amin. So, niyaya siya ng kanyang tiyahin. So, isama daw siya sa pamamasko. Bali yung 2 kong anak, ayaw na mamasko. So, inayaan ko na lang kung yun ang gusto na. So, respeto na lang natin at gawin na lang natin. Kasi, malay mo, kung ano yung na nararamdaman nila sa kanilang sarili, so gawin na lang, sundan na lang natin.
So, bali nakapamasko din naman sila dito sa aming mga kamag-anakan, mga tita niya, tsaka binibigyan ko rin naman sila ng pamasko kahit ako'y, ganun ako, kahit ako'y, binibigyan ko talaga yung anak ko ng pamasko para mapasaya ko rin naman sila. And then, yun, habang umuulan, ang lamig-lamig, yung ang sarap magkape. Nagkakape nga ako eh. Habang gumagawa ko ng spaghetti, nagbo-bench over ako, nagkakape pa rin ako, kumakain ng spaghetti. Ganong kasarap ng spaghetti ko. Spaghetti lang ang luto ko. Nagluto pa rin naman ako ng noodle. Saka may chicken pa rin ako doon. Nang minudo nga pala, yung chicken pala minuluto ko. Yung minudo binigyan ako ng akandyanan. Yung mga kamiga, nung bata pa ako, sa probinsya namin, pag Pasko, sa gabi yata sinel-celebrate yung Pasko. Kasi dito sa probinsya, dito sa amin, sa Morong, hindi uso yung maghahanda ka ng Pasko. Magluluto ka lang ng para sa inyo na masarap, yung kahit isang putahe lang yun, pero masarap ang pagkakaluto, talagang hindi mo siya titipirin kung ano mga pangsahog yan. So, ganun dito. So, maghahanda sila pag bagong taon. Pag bagong taon, yun sila maghahanda na sila na sari-saring putahe. Magsasawa ka talaga ng mga dessert. Saka masaya. Doon talaga nila itinutuon ang paghahanda nila. So, para sa akin, so kailangan nating i-celebrate din yun. Kasi yun yung parang sa loob ng isang taon na sa loob ng isang taon na year 2024. So natapos na natin yung year 2024. So kailangan nating maging masaya at mablaze at paghandaan at bilang isang pasasalamat. So, ayan na nga, tayo ay hindi pa rin ako natatapos kung sa pagluluto. Ang bagal ko talaga magluto. Kita mo, cream sauce pala ang nahalo-halo ko dyan. Yun yung cream sauce ko. Parang dinagdagan ko yata yan ng ng harina. Kasi nga, ang tagal niyang lumapot. So, dinagdagan ko ng harina. Kasi nga, yung yung cream, yung iba, parang kumukunti na siya, hindi pa rin siya malapot. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ulit siya ng harina para lumapot. So, yun nga, lumapot na siya, tinanggal ko na, at nagpalit na ako ng another sala na naman. So, yan, nagigisa na ako ng bawang sibuyas, at so, gagawin ko na naman dyan yung sauce na red spaghetti sauce. Yun ang gagawin natin para ma-mix para bali pag ako gumagawa niyan, so ang ginagawa ko, minimix ko muna yung minimix ko yung konting sauce, saka ko nilalagyan sa ibabaw ng sauce na red, tapos sauce na white, tapos another pasta na naman na medyo mag-mix ka lang ng konting sauce, saka lagyan mo ulit mo sa ibabaw ng madaming sauce, saka white sauce ulit. So ganyan ako gumawa, kasi pagkakakain ka na yan, pag
pag hiwa mo siya, pag kinat mo na siya, para siyang ice cream na tutulo-tulo na nadadala doon. So, saka mo siya imimix pagka kinakain mo na siya sa isang plato. Ano, kumusta? Nakarami ka ba? Hindi daw, naka 3,000 ka na raw, sabi ni nanay mo eh. Ayan, dumating na si Sharina Pot. Ba't mo ako bibigyan? Bigyan daw kita. Sabi niya. Thank you. Ayan, binigyan ako ni Ray ng 1,000. Ay, hindi. 500. 500 para. Binigyan niya ako. Ayaw kong tanggapin eh. Sabi ko sa kanya, bakit mo ako bibigyan? Ay, sabi raw ng kanya nanay, bigyan daw ako. Ay, di sige, tanggapin natin. Eh, ano yun eh? Blessing na rin yun. Sigad na ang bahalang mag-provide. Magbigay sa kanila ng blessing. Ganun yun, kapag binigyan ka, kapag binigyan ka, so tanggapin mo daw yun. Kasi, kapag binigyan ka ng isang tao, yun ay ibinibigay sa'yo ni Lord. Kumbaga, may mga taong ginagamit para magpadala ng biyaya sa'yo. So, kapag tinanggap mo naman yun, yung binibigay sa'yo, so, ibig sabihin, tinatanggap mo yung blessing ng Panginoon. Tinatanggap mo yung blessing ng Panginoon para sa'yo. At, ibabalik ng Lord yung ibinigay sa'yo, ibabalik sa taong nagbigay. At, ibibless yung